Guys, for today's video, pag-usapan natin si One Hand. Kasi nakita ko CEO na nag-e-endorse ng One Hand. Kilala niyo CEO? CEO yung vlogger under kay Team Payaman. So, siya yan yan. So, kilala siya, mataas ang subscribers niya sa YouTube. And then, nagsimula siyang i-endorse itong si One Hand. Previously, nagkaroon na tayo ng review about One Hand. As expected, hindi ko naman din siya talaga ni-recommend. Pero, ngayon, ano kayang meron kay One Hand kung bakit isang sikat na influencer ang nag-e-endorse na kay One Hand? May pinagbago na kaya? Well, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ulitin natin yung review natin kay One Hand. Baka naman ngayon, mas okay na. So, si One Hand ay under WeFund Lending Corporation. So nag-reflect naman siya dito sa SEC website. So basically, legit talaga na kumpanya or authorized na maging lending company si WeFund Lending Corporation. Punta tayo sa website ni One Hand para makita natin kung ano yung mga sinasabi niya tungkol sa product niya. So ayun kitang-kita sabi, #1 fintech lending app. Tapos ayan CEO, ine-endorse niya si One Hand. Sabi dito, why choose One Hand? Sabi dito, borrow responsibly, interest rate as low as 0.2% daily. Kung totoo to o kung mapupunta ka dito sa interest rate na to, kung ito yung bibigay na interest rate sa inyo, napakababa nito compared sa mga online lending apps na na-discuss na natin. And then sabi niya dito, maximum loan of 25 pesos daw. Government collaboration, with just one valid ID. So, as usual, katulad ng karamihang mga lending apps, mga one valid ID lang daw. Experience, financial empowerment, wala masyado. Consumer protection, advocacy, no to illegal lenders. Siguro, no to lenders na walang lisensya. Yan. So, sino ka ba nagpapautang ng wala ka ng lisensya? We uplift the lives of everyone. So, yan yung interface ni One Hand. And then, as usual, hindi ko ipapakita sa inyo kung paano mag-apply ng loan kay One Hand. But, ipapakita ko sa inyo yung interest rate nila, kung okay ba siya, feedback ng customer, o nangharas ba? Yun yung titingnan natin. So, si WeFund Lending Corporation daw ay makikita sa 16th floor, Trade and Financial Tower Corner, 7th Avenue, Taguig. So, punta na tayo sa Google Play Store. So, ito siya. Same lang naman, pero dito tayo sa About This App. So, loan amount daw, minimum ng 2,000 up to 25,000. Ang loan terms ay 91 days to 180 days. And the maximum APR of 30%. Sana sumusunod sila dito sa maximum APR na nilalagay nila. Example daw na 91 days 3 months na loan with an interest rate of 12% and the principal amount is 10,000 pesos. So, ang total interest fee daw ay 299.17 lang for a 10,000 pesos And the service fee, yun lang, may service fee na 1,000 pesos or 10%. So, ang total repayment natin ay 11,299.17. So, na nakita na natin yan, tingnan natin yung customer reviews. Actually, na-browse ko na tong customer reviews and marami naman talaga ang nakapag-loan dito kay One Hand at saka nagamit si One Hand. Pero ito yung ito yung loan na kapag kinakailangan mo lang talaga. So basically, yan yung nakita ko sa mga feedback ng mga gumamit. Ayun, really nice, I like it very much, really too practical, easy to apply and hassle-free, di ba? Leaving a 3-star while I'm still trying to apply, might change this later. Edited, got mine, interest is somewhat acceptable. The interest is high but the fast disbursement and exact amount, so they transfer covers for it and my limit is so fire. I would like to commend this app. So, ayun, di ba? So, marami naman talaga. Ito, real na tao to. Hindi ito pwedeng sabihin na bayaran or bot. Meron mga 1-star. Ito, do not download. Ito naman is consistent follow-up. Pero dito sa ganitong issue yung consistent follow-up, wala naman ako nabasa dito na minumura sila or what. But more on talagang kukulitin ka nila para magbayad na maaga. And then meron din naman katulad nito na sinasabi na auto-reject siya or lagi siyang nare-reject sa application niya. Ito daw, fast approval flow. The worst side is my contact info is given to various loan app
and keep messaging me and pestering me with non-stop call and messages. So, yun naman daw. Pero, hindi naman natin mapuprove to na pinamimigay talaga. Though, alam naman natin na mga conspiracy theory na pinamimigay o talaga pinamimigay pero wala lang tayong proof right now. So, hindi natin masusupport yun. Hanggang doon na lang yun sa iniisip natin na pinamimigay nga. Pero, again, wala naman tayong proof doon. Wala naman siyang proof doon. Ito kay Maria Estela Vanessa Mejias, hindi pa dumarating yung fund niya. Meron din namang issue at some point sa pag-approve, sa pangungontak. Pero yung hinahanap natin na lumalabag sila sa unfair debt collection practice, yun, hindi natin nakita dito sa comment section. Unless meron kayong first-hand experience, let me know sa comment section sa baba. Share niyo yan para malaman din ng ibang mga viewers. Okay, so now na nakita na natin yan, mag-calculate tayo ng directly galing sa customer. Okay, so ito na i-share sa atin ng isang viewer. So sabi niya, meron daw siyang loan amount na 2,000 pesos. And then, ang repayment date daw niya is after 1 month. So, binigyan lang siya ng 1 month naman ni One Hand. Kay One Hand kasi, magsisimula ka sa mababa, yan. Halos lahat naman, magsisimula ka sa mababang credit limit. And then, magbibuild ka ng trust, ng internal credit score with them. And then, tsaka kanila pwedeng taasan, tsaka kanila pwedeng habaan yung loan term mo. So, ganun siya. Ito, swerte na binigyan siya ng 1 month na term kaagad dito sa loan niya, na bagong loan pa lang sa kanya. So, sa 2,000 pesos daw, 2,298 ang kailangan niyang bayaran. And yun nga sa loob ng 1 month. So, kunin natin yung figures na yun. So, 2,298 pesos minus 2,000 na principal, 298 ang interest divided by 2,000, 14.9 per month times 12, 1.78 or 1.79. O hindi na rin nalalayo sa 1.8 or 180%. So, yun yung APR ni One Hand. Okay, medyo consistent yung nakikita nating APR na nakita sa app and then dito sa feedback ng isang viewer natin. Kung i-compare naman natin si One Hand, nandito siya sa tabi ni OLP at ni Peso Ready at 180%. But again guys, your mileage may vary. So, pwedeng iba yung makuha mong interest rate dahil medyo hindi kagandahan ng credit score mo o medyo mas mababa ang interest rate na makuha mo kasi maganda ang credit score mo. But then, again, karamihan, ito yung nakukuha, which is the APR around 180%. Kung babalikan natin yung una nating na-review, somehow parehas pa rin. Walang pinagbago. Hindi na lang natin nakita yung per day interest but lumalabas na 15% per month pa rin ang interest or 0.5% per day. So again guys, based sa review ko right now, wala siyang pinagbago since last year apart from buo mo nang makukuha yung loan na hiniram mo kay One Hand. And yeah, based on customer feedback, na wala naman tayong nakikita na may death threat, minumura sila, etc. So nakita nyo na merong social media influencer ang nag-endorse kay One Hand. So for our question of the day, sa tingin nyo ba na meron talagang influence kaming mga content creators sa pag-endorse ng mga product? Let me know sa comment section sa baba para magkaalaman tayo kung meron ba talaga akong influence sa inyo sa pag-share ng knowledge ko about proper money management. Okay, let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos every week. And syempre, huwag nyo kalimutang maglagay ng hashtag #RoadTo100K sub para sa chance nyo namang manalo ng isang cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100K subscriber milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Paul Carion TV. Sabi niya, Sir Pat, how about po kay Bill Is? Pa-shoutout din po. Hashtag #RoadTo100K sub. At Paul Carion TV, may review po tayo about Bill Is. Check nyo na lang din po. Okay? So, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala na problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!